Sa napakagandang umaga sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa umagang ito, samahan nyo ako habang magbahangi sa inyo ng kaalaman. Okay, so from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa, sa lahat nating mga viewers, viewer, commentator at saka sa aking mga subscriber, ako po ay magpapasalamat po sa inyo sa patuloy ninyong pagsuporta sa Tingunting YouTube channel. Alam niyo po mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers, mga subscriber, kung wala po kayo, hindi ko po mararating ang 6,500 plus subscriber. So nang dahil po sa inyong walang sawang pagsuporta, na nakakamit din natin mga ka-farmers. So sana po ay madagdagan pa sa tulong niyo. Kaya bago ko po ipagpatuloy ang pagbahagi at pagkwento po sa inyo ng konting kaalaman sa umagang ito, pakishare na lang po ng ating video. Okay, kung baguhan ka pa lang at hindi nakapag-subscribe, hingi naman po ako ng favor sa inyo, paki-subscribe po para madagdagan at mapabilang po kayo sa aking mga subscriber na palagi nakasupport sa atin. Okay, so hindi na po natin to patatagalin pa ang ating pagbahagi ng kaalaman sa pagtatanim ng kahit anong uri ng mga gulay na meron tayo sa ating farm. Dahil napangako ko sa inyo na lahat na gagawin namin dito ay ipapakita ko po sa inyo para masundan sa lahat ng mga ampalaya farmers, talong farmers, kamatis farmers, sitaw farmers, okra farmers, pipino farmers, upo farmers, kalabasa farmers, sili farmers, mga bell pepper, kasi yun po ang mga tanim natin sa farm 1 at saka farm 2. Marami tayong mga bagong tanim mga kapwa ko ka-farmers. And then hanggang ngayon, tuloy pa din ang aming salang ng mga buto o pagpupunla para po itatanim natin. So dyan mga ka-farmers, mayroon na tayong punlang talong na tumubo na, at saka dyan ang kamatis sinisalang na, So tayan na lang natin pag sila ay lumaki at tumubo. Okay, so welcome back sa ating panibagong video, panibagong usapan na naman dito lang po sa Ka-Amazing Farming. So ang ibabahagi ko pong kaalaman sa inyo mga ka-farmers na makakatulong sa atin, lalo naman po sa ating mga ampalaya farmers, yung pag-aalaga po ng ampalaya. So yung ganitong pamaraan mga ka-farmers, example ko lang mag-isa lang po tayo at walang tagano. Pag halimbawa ganito na ang ating tanim ng palaya, pwede natin ganonin ang lupa sa palaikot, Tapos yung naka-circle, pwede natin lagyan uli ng ipot ng manok o fertilizer. And then pwede na natin tambakan. Okay? So pagkalipas ng ilang araw mga ka-farmers, kung hindi lang kayo busy, malaking bagay yung gawin natin dyan, ganyan, mga 24, pwede natin ipapaakyat at hahagisan ng lupa sa puno. So ang gawin natin mga ka-farmers, yung gitna ipapaararo, and then yung mga ipapatiler, and then yung mga napulverize ng maayos na lupa ihahagis natin sa puno para bawat gitna may irrigation. And then yung malapit sa puno ay nakaangat. So ang tubig dyan mga ka-farmers, simula dyan medyo mataas konti, dahilig papunta din So pag halimbawa ito'y may irrigation na, ang tubig mga ka-farmers hindi na pumunta din kundi dumaan na lang sa ginagawang irrigation. Katulad nito mga ka-farmers, papakita ko po sa inyo. Yan, maganda na tingnan ang ating ampalaya. Ito. Ganyan ang ating gagawin mga ka-farmers, Ihahagis ang lupa. Diyan ihagis sa puno. And then dito banda ihagis doon. Para kung halimbawa malakas ang ulan, dito na dumaan ang tubig. So dito hindi pa napala. Pero may daanan na sa tubig yung naagyan ng gulong ng ating tiller. So dito parang napala to hanggang dulo. So tara, samahan niyo ako. So yun po mga ka-farmers, malaking bagay po ang hagis ng lupa sa puno ng ampalaya para magkakaugat uli. So sinabi ko na sa iba kong mga video sa mga nakaraang buwan na pag maraming ugat ang ating tanim, maraming sanga, yan, maraming bunga. Subok ko na sa ganyan, subok ko na sa mga raming business mga ka-farmers ang ganyang pamaraan. So ito ang mangyayari mga ka-farmers once na daanan po natin to uli ng tiller.
tapos ihahagi sa puno ng ating ampalaya. Ganito ang kalabasan. So makanal, no, kanal ang gitna. So pag umulan, diretso na sa dulo. So ginagawa natin to mga ka-farmers para ma-safe ang ating tanim kung halimbawa may malakas na ulan. So simula sa isang irrigation na ating pinapagawa, papunta din ang tubig din bagsak tapos dumaan at hindi na pupunta sa ano ibang area katulad diyan na mababa. So makontrol siya hanggang din lang and then bagsak sa bandang dulo. Pa bandang dulo mga ka-farmers, dahil malakas ang tubig galing dun sa kabila, naglagay din tayo ng malalaking irrigation na may lalim siguro mga 24 inches, no, o dalawang ruler ang lapad mga 1 metro, para yung tubig na maiipon galing sa taniman ng kamatis, taniman ng ampalaya, o sa tataniman pa natin ng sitaw at ukra at pipino dyan na hindi pa naararo, ay may madadaanan. Kasi mahirap mga ka-farmers na ang tubig tagos doon, tagos din tagos, so masisira ang taniman, no, magkabutas-butas. So mas maganda mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers, na pwede nyo itong gayahin yung style natin. Kasi alam nyo yung time na nagbubutas pa lang kami din and then nilagyan na namin ng fertilizer at saka ipot. Yung umulan ng malakas, simula alas 2 hanggang alas 5, 3 oras, bumaha ang tubig galing itaas papunta din. So yung mga, dahil wala tayong control na ginagawa natin dito, so ang tubig galing doon malakas na kasi naiipon na ang lahat ng galing doon. So din dumaan. Dahil ang lupa ay bagong naararo, so yung nadaanan ng tubig, yung pinakamababang area, natangay ang mga nabungkal na mga lupa, nadala sa baba. So mas maganda, lagyan natin ng ganyan para ang tubig hindi malakas. Kagaya doon, hanggang din lang sa gilid ng taniman ng ampalaya, may irrigation na ating ginagawa o kanal dyan. And then pagdating din banda, meron na din So ang tubig mga ka-farmers, mapipigilan din natin ang malakas na agos, no, dahil sa ating ginagawa. So ganyan ang pag-save o pag sa ating mga tanim, pag protection para hindi sila mabaha. Kahit sabihin nating walang ilog na umaapaw, pero sa area lang natin ng mga ka-farmers na dahilig at saka may mataas pa ng lugar sa area natin, so ang tubig na galing doon dumadaan sa ating taniman. Pag wala tayong pang-control sa tubig, yan, kawawa ang ating mga tanim. Sa share ko lang sa inyo, kailangan pag halimbawa magtatanim kayo ng mga gulay katulad sa akin, kung may area pang mataas katulad yan, mataas, tapos pag umulan ang tubig dito dumaan, lagyan natin ng control ang tubig, or kailangan planuhin natin ng maayos mga kapwa ko ka-farmers, no, mga ka-viewers, o sa mga balak magtatanim, para hindi masira sa tubig ulan na bumabaha ang ating mga pananim. So ganyan ang pag-care mga ka-farmers sa ating mga pananim, matalong man, maampalaya, makamatis o iba pa. Okay, so sana po, no, sa ating kwentuhan o naibahaging kaalaman sa umagang ito ay mayroon din po kayong natutunan. So malaking bagay po mga ka-farmers na maplano natin kung saan ipapadaan ang tubig na malakas pag halimbawa umulan, para hindi makakasira sa taniman o halimbawa may tanim na. So kita naglagay tayo sa ating taniman lang ng ampalaya, 4 po, no, na control sa tubig. 1, 2, 3, 4. So 4 ang ating nilalagay. So yan, hindi na kami makapagdilig mga ka-farmers dahil inulan po, no, tamang-tama lang nakabasa mga ka-farmers, oh. So malaking bagay na po, no. Yan, ganun na ganun mga ka-farmers. Para ano po, magandang tingnan. So yung gitna dito, dadaanan pa namin ng tiller para yung damo na tumutubo ay mamamatay. Ganyan mga ka-farmers. Magandang mabagay po ito, malaking bagay po ito na kasi para malinis ang malapit sa puno. Once na mag-spray tayo ng insecticide din walang damo na mapagtaguan, lalo na pag matiller na ang gitna. So yun po, maganda nang silang tingnan. Okay, so hanggang dito na lang po tayo siguro, no. Maraming salamat mga ka-farmers, mga ka-viewers, at abangan nyo lang palagi ang mga kaganapan araw-araw na i-upload ko sa aking munting YouTube channel, kasi
marami kayong pwedeng masundan din ng mga ka-farmers. So alam yung mga ka-farmers, pag halimbawa ay makapag-harvest na po kami din so makita ninyo ang mga crops na o mga variety ng mga gulay na ating itatanim, kung ano ang ipagpapalit natin. So yan, makikita nyo lang dito sa ating munting YouTube channel. Yan dito mga ka-farmers, ating area maluwang pa. Yan, so pwede na to siya i-mulching kasi inuulan na, pero ang ulan ay parang ano pa. So antayin pa natin mga ka-farmers na umulan pa uli, kasi kulang pa sa ano ba, tuyo pa ang banda sa ilalim mo. Yan, puti, maputi. So mas maganda mabasa ng ano, tamang tama mga ka-farmers, para matagal siyang matuyo. And then ang lupa, pag once na parang maano siya, mahuping sa Bisaya, ano sa Tagalog, parang maano siya mga ka-farmers, pag once na mabasa, hupa siya, takpan natin ng mulching para kung halimbawa ay magdidilig tayo ng tubig, ang lupa hindi maalis, no? Kasi pag halimbawa i-mulching natin to, natuyo ang lupa, pag dilig natin, pag baha sa tubig, sabay ang lupa, so ma-deform ang ano po, lupa sa ating bed na tinataniman ng sili. So may naka ano na po itong ipot ng manok at saka fertilizer na nakabaon sa ilalim mga ka-farmers. So imagine, wala pang tanim pero may fertilizer at ano na ipot. So tinamakan na kasi nakabid natin. So yan lang po, no? Ang may share ko sa inyo patungkol po sa ating nakabid na. So ngayon balik na ako sa ating packing house, at yun lang ang ating may update at may share. So yung tao nating isa na na-assign natin ng tiller, yan lumabas na para mag-tiller dito muli, para malinis ang ating area, tataniman ng mga gulay. Yan ang ating greenhouse mga ka-farmers, para sa ating mga punla. Yan, nakatayo na. So yan, greenhouse, packing house, tangke ng tubig, solar. So arrange, no, magandang tingnan mga ka-farmers. Okay, so hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat, hanggang sa muli. Ako na po'y magpapaalam. Happy watching, God bless us all, at mabuhay ang magsasakang Pilipino. Thank you, happy watching, happy farming.